Binenta ang sariling dangal para sa rangya. Sa likod ng mga ngiti ni Sofia, nakatago ang isang halimaw na unti-unting pumapatay sa inosenteng si Riquita gamit ang lason at pananakot. Isang basura lang ang anak mo, Ricardo. Ang bulong ng kataksilan. Sa gitna ng karangyaan, isang bata ang nagdurusa sa dilim. Mabubunyag ba ang katotohanan bago tuluyang mawasak ang buhay ng mag-ama? Abangan ang isang kwento ng pagtataksil, pagtitiis, at wagas na pagmamahal ng isang ama. Sapat na ang ilang buwan para makalimutan niya kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng pamamahay na ito, Javier. Konting tiis na lang, at kapag naideklara ng baliw ang batang iyon, mapapasa atin na ang lahat ng yaman ng mga Orozco. Isang basura lang ang anak niya na kailangang itapon sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Ricardo, dahilan upang mapatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng hardin. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang napakagandang manika na binili pa niya mula sa Amerika. Isang pasalubong para sa kanyang nag-iisang anak na si Riquita. Balak sana niyang sorpresahin ang kanyang pamilya sa kanyang hindi inaasahang pagbabalik. Ngunit tila ang tadhana ang nagbigay sa kanya ng isang malupit na sorpresa. Ang boses ni Sofia, ang asawang akala niya ay mapagkalinga, ay puno ng lason at puot na hindi niya kailanman naririnig noon. Humigpit ang kapit ni Ricardo sa kahon ng manika hanggang sa mayuming malumot ang karton nito. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng hapdi, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Paano nangyari na ang babaeng hinalikan niya bago siya umalis ay siya rin palang nagbabalak ng ganitong pagtataksil laban sa sarili niyang pamilya? Hindi nagtagal. Naglakad si Ricardo patungo sa likurang bahagi ng mansyon, sa lugar kung saan naoroon ang lumang labahan. Tahimik at malamig ang paligid, at ang mahinang ilaw ay halos hindi kayang tabunan ang dilim ng silong. Doon niya nakita ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Riquita ay nakaluhod sa matigas at basang sahig ng semento, tila pagod at takot sa gitna ng madilim na espasyong yon. Ang maliit nitong katawan ay tila mas lalong lumiit sa loob ng kanyang maruming bestido. Ang bata ay pilit na nagkukuskos ng mga makakapal na kurtina sa loob ng isang malaking planggana. Walang ibang maririnig sa paligid kundi ang tunog ng tubig na tumatapon sa sahig at ang mabigat na paghinga ng bata. Ang bawat kuskos ni Riquita ay tila may kasamang matinding hirap. Nang bahagyang itinaas ng bata ang kanyang mga kamay, muntik nang mabitawan ni Ricardo ang dala niyang manika. Ang mga daliri at palad ni Riquita ay mapulang-mapula, namamaga, at may mga bahagi ng balat na tila natuklap na dahil sa matapang na kemikal na gamit niya sa paglilinis. Riquita. Ang mahinang tawag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pagkabigla. Ang bata ay mabilis na napalingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot imbes na kagalakan. Sa halip na tumakbo patungo sa kanyang ama, mabilis na itinago ni Riquita ang kanyang sugatang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at umurong palayo. Tila ba si Ricardo ay isang banta na dapat iwasan? Ang katahimikan ng bata ay mas nakabubulag kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ang isang sakit na hindi kayang bigkasin ng dila. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, binitawan ng manika sa basang sahig nang hindi na iniintindi kung mababasa ito. "Anak, ako ito. Si Papa." Lumuhod siya sa harap ng bata. Pilit na inaabot ang mga kamay nito. Ngunit sa bawat galaw ni Ricardo, mas lalong nanginginig si Riquita. Ang bata ay nagsimulang humikbi, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Isang pipi at tuyong pag-iyak
na nagmula sa kaibuturan ng isang wasak na puso. Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa itaas at bumaba si Sofia. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na hakbang sa hagdanang kahoy. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago nang makita si Ricardo. Ang lason sa kanyang boses kanina ay napalitan ng isang matamis at mapanlinlang na tono. Ricardo! Oh, Diyos ko, dumating ka na pala. Sigaw ni Sofia habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaabang para sa isang yakap. Bakit ka nandito sa labahan? At ang batang iyan, pasensya na Ricardo, pero sadyang matigas ang ulo ni Riquita. Ayaw niyang tumigil sa paglalaro sa tubig kahit pinagbabawalan ko. Tingnan mo, lalong lumalala ang sakit niya sa balat dahil sa kapabayaan niya. Tumingin si Ricardo kay Sofia. Pagkatapos ay muling ibinaling ang paningin sa isang bote ng matapang na panlinis na nakalagay sa tabi ng planggana ni Riquita. Ang amoy ng kloro ay nanunuot sa kanyang ilong, tila nanggagaling sa mismong balat ng kanyang anak. Nang hawakan ni Ricardo ang kamay ni Riquita upang suriin ito, mabilis na napaigtag ang bata sa sobrang hapdi. Isang patak ng luha ang lumandas sa pisngi ni Riquita, habang ang kanyang ama ay nakaramdam ng isang matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Tumayo si Ricardo, bit-bit ang bigat ng 1,000 katanungan at ang sakit ng isang ama na ngayon lamang nagising sa katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sofia na tila naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Ngunit tanging ang refleksyon lamang ng sarili niyang pagkadurog ang kanyang nakita. Ano pa nga ba ang mga lihim na nakatago sa loob ng mansyong ito na dati niyang itinuturing na tahanan? At hanggang kailan magtitiis ang inosenteng kaluluwa ng kanyang anak sa kamay ng isang halimaw na nagpapanggap na anghel? Ricardo, huwag mong piliting maging bayani sa harap ng isang batang wala ng bait sa sarili. Hindi mo ba nakikita? Riquita is losing her mind. Siya mismo ang nananakit sa sarili niya. At kung hindi natin siya didiplinahin, baka isang araw ay tayo naman ang saktan niya. Ang bawat salita ni Sofia ay parang mga patak ng asido na unti-unting lalong nagpapahapdi sa sugat sa puso ni Ricardo. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang marangyang kusina. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas na siya mismo ang nagluto para sa kanyang anak. Ngunit bago pa man niya ito maibigay kay Riquita, mabilis itong inagaw ni Sofia at padaskol na ibinaba sa lababo. Ang usok ng sopas ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, isang kabalintunaan sa init ng puot na nararamdaman ni Ricardo. Paano ang isang ina, kahit pa pangalawang ina lang ito, ay kayang bigkasin ang gayong kalupit na paratang laban sa isang inosenteng bata? Tiningnan ni Ricardo ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pagpapatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya ang pinakamahirap na hamon sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang tumayo sa harap ng asawang mukhang anghel, pero may dila ng ahas, ang tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hiyaw ng pagsisisi dahil sa kanyang mahabang pagkawalay. Gaano na ba katagal nagdurusa ang kanyang anak habang siya ay abala sa pagpaparami ng kayamanan. Nang gabing iyon, dumating si Javier sa mansyon para sa isang hapunan na ayon kay Sofia ay tungkol sa negosyo. Ang ngiti ni Javier ay kasing kinang ng kanyang mamahaling relo. Ngunit sa mga mata ni Ricardo, ang ningning na yon ay tila refleksyon ng isang patalim. "Welcome home, bro," ang bati ni Javier habang tinatapik ang balikat ni Ricardo. "Mabuti at bumalik ka na." Masyadong mabigat ang dinadala ni Sofia dito sa bahay dahil sa kalagayan ni Riquita. It's hard to manage a child who is, mentally unstable. Hindi kumibo si Ricardo. Pinagmasdan niya ang pagkilos ng dalawa sa harap ng hapagkainan. Ang paraan ng pag-abot ni Sofia ng alak kay Javier
ang palitan ng kanilang mga makahulugang tingin. Lahat ay tila isang dula-dulaan na siya lamang ang hindi nakakaalam ng script. Napansin din niya ang mga katulong na tahimik na nagsisilbi. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Ang kanilang mga mata ay laging nakatingin sa sahig. Tila takot na huminga ng malakas. Si Nanay Rosa, ang pinakamatagal na silbi sa kanila, ay saglit na tumingin kay Ricardo bago mabilis na umiwas nang mapansin ang matalas na tingin ni Sofia. Ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan. Iyon ay isang matinding takot na nakabalot sa ginto at kristal. Pagkatapos ng hapunan, nang makaalis na si Javier at natutulog na kunwari si Sofia, dahan-dahang lumakad si Ricardo patungo sa kwarto ng kanyang anak sa dulo ng pasilyo. Ngunit nang pihitin niya ang doorknob, hindi ito gumalaw. Ang tunog ng mekanismo ng kandado na ayaw bumukas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Nakandado ang pinto mula sa labas. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa, ay nakakulong sa sarili nitong kwarto na parang isang bilanggo sa loob ng isang palasyo. Dahan-dahang sumandal si Ricardo sa pinto. Ang kanyang noo ay idinikit sa malamig na kahoy. Wala siyang marinig na anuman mula sa loob. Walang hikbi, walang galaw. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula siyang humuni ng napakahina ng isang lumang awitin. Ang kantang laging kinakanta ng kanyang yumaong asawa bago matulog si Riquita. Sa loob ng ilang sandali, tila naramdaman niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang panig ng pinto, isang senyales na nakikinig ang kanyang anak. Iyon ang kanilang lihim na koneksyon sa gitna ng kuta ng kaaway. Bago bumalik sa kanyang sariling silid, naalala ni Ricardo ang sinabi ni Sofia na sira ang lahat ng CCTV sa loob ng bahay dahil sa isang kidlat noong nakaraang linggo. Pumasok siya sa kanyang study room at binuksan ang isang nakatagong laptop na konektado sa isang independent security system na siya lang ang nakakaalam. Sa madilim na screen, lumitaw ang mga footage mula sa mga nakatagong kamera na hindi alam ni Sofia. Habang mabilis niyang ini-scan ang mga nakaraang oras, tumigil ang kanyang mundo. Sa screen, nakita niya ang isang anino na maingat na pumasok sa silid ni Sofia sa kalaliman ng gabi. Isang lalaki na pamilyar ang tindig at ang bawat kilos. Hindi ito si Ricardo. Ang lalaking iyon ay si Javier. Nakita niya kung paano hinalikan ni Sofia si Javier nang may pagnanasa, habang ang dalawa ay nagtatawanan sa harap ng isang tumpok ng mga dokumento na may lagda ni Ricardo. Ang bawat segundo ng video ay isang paglapastangan sa kanyang dangal, isang kumpirmasyon na ang taong itinuring niyang kapatid at ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay ay kasalukuyang sumasayaw sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Wala nang puwang sa bahay na ito ang mga taong masyadong maraming nalalaman, Rosa. Kung gusto mong makuha ang huling sweldo mo, matuto kang tumikom at magbulag-bulagan. Ang matalas na tinig ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dahilan upang mapahinto si Ricardo sa likod ng malaking haliging marmol. Nakita niya si Nanay Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya simula bata pa siya, na nakayuko at nanginginig ang mga balikat habang tinitiis ang mga lait ng kanyang asawa. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang hagupit ng latigo na walang tunog, ngunit nag-iiwan ng malalim na sugat sa dangal ng matanda. Hindi na nakatiis si Ricardo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nang makaalis si Sofia, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalala. Sinundan ni Ricardo si Nanay Rosa patungo sa likod ng mansyon sa isang maliit na bodega kung saan nakatago ang mga kagamitan sa paglilinis. Doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at luma, ay tila bumagsak ang lahat ng lakas ng matanda. Napaupo si Rosa sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na matagal na niyang kinikimkim. Senyorito Ricardo, ang pabulong na tawag ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Hindi ko na po kayang makita ang ginagawa nila,
sa inyong anak. Si Riquita, ang batang iyon ay hindi baliw. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagiging anak ninyo sa inyong unang asawa. Kinuha ni Rosa ang isang maliit na plastik na lalagyan mula sa ilalim ng mga basahan. Ipinakita niya kay Ricardo ang mga bote ng matapang na kemikal na sadyang ginagamit para sa mga industrial na makinarya, hindi para sa loob ng bahay. Ito po ang pinapagamit ni Ma'am Sofia sa bata. Pinipilit niya si Riquita na maglinis ng mga sahig at banyo gamit ang mga lason na ito nang walang anumang proteksyon. Kapag umiyak ang bata sa hapdi, sasabihin ni Ma'am na nagwawala ito at lalong hihigpitan ng parusa. Ramdam ni Ricardo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay punong-puno ng puot. Inalalayan niya si Rosa patungo sa isang sulok kung saan nakatago ang ilang mga gamit ni Riquita. Doon, nakita ni Ricardo ang mga piraso ng gasa na may bahid ng tuyong dugo at nana. Mga sugat ni Riquita na hindi kailanman dinala sa doktor. Mga sugat na pilit itinatago sa ilalim ng mahahabang manggas ng kanyang mga damit. Bakit, Rosa? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag sa matinding emosyon. Dahil tinakot nila ako, senyorito. Sabi ni Javier, papatayin daw nila ang pamilya ko sa probinsya kapag nagsalita ako. Pero hindi ko na po kayang itago ang katotohanan habang unti-unting namamatay ang bata sa harap ko. Bago pa man makasagot si Ricardo, ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Tila hinipa ng isang masamang hangin. Doon ay nakatayo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang sa likod niya ay ang ilang mga security guard ng mansyon. Ang kanyang mukha na kanina lang ay mukhang anghel ay napalitan ng isang nanggisi na kasing dilim ng gabi. Sinasabi ko na nga ba, Rosa, ikaw ang nagnanakaw ng mga alahas ko at ngayon ay nilalason mo pa ang isipan ng asawa ko. Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang daliri ay nakaturo sa matanda ng may pandidiri. Ricardo, nahuli ko siya sa CCTV na kinukuha ang kwintas ko sa kwarto natin. I want her out of this house now. Huwag kang maniniwala sa anumang kasinungalingang sinasabi ng magnanakaw na ito. Walang nagawa si Ricardo nang kaladkarin ng mga guard si Nanay Rosa palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ng matanda palayo ay tila pagpunit sa huling hibla ng kaligtasan para kay Riquita. Bago tuluyang mailabas sa gate, mabilis na lumapit si Rosa kay Ricardo at may iniabot na isang maliit na bagay. Isang maliit na krus na yari sa kahoy, ang tanging pag-aari ng matanda. Huwag kang titingin sa nakikita ng mata. Senyorito, ang huling bulong ni Rosa bago siya tuluyang naitulak palabas sa ulan. Tumingin ka sa nararamdaman ng iyong puso. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang krus ay mahigpit niyang hinahawakan sa kanyang palad. Sa tabi niya, lumapit si Sofia at humawak sa kanyang braso. Ang boses nito ay muling naging malambing at mapanlinlang. Mabuti na ring wala na siya rito. Mahal ko, alam mo ba? Nalaman ko sa mga ibang katulong na si Rosa pala ang nananakit kay Riquita kapag wala ka. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang anak mo. Magpasalamat tayo at malinis na ang pamamahay na ito mula sa mga masasamang tao. Tumingin si Ricardo kay Sofia, ang kanyang mga mata ay malamig pa sa tubig ulan. Sa loob-loob niya, alam niyang ang tunay na demonyo ay hindi ang mga taong pinalayas, kundi ang taong kasalukuyang nakayakap sa kanyang braso. Uminom ka muna nito, Ricardo. Mukhang pagod ka na dahil sa lahat ng nangyayari sa ating anak. Kailangan mong magpahinga para maging malakas ka para sa aming dalawa. Ang tinig ni Sofia ay malambing, kasing tamis ng pulot, habang inilalagay niya ang isang tasang pilak sa tapat ni Ricardo. Ang usok ng tsaa ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, dala ang bango ng mansanilya. Ngunit sa ilalim ng samyong yon
ay may kakaibang anghang na pamilyar sa pangamoy ni Ricardo. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, ang mga matang dati niyang hinahangaan dahil sa kanilang ningning. Ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na balon na walang kailaliman. Alam ni Ricardo ang laro ni Sofia. Alam niya na ang bawat pag-aalaga nito ay may kalakip na patalim na naghihintay lamang ng pagkakataong bumaon sa kanyang likuran. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang tasa. Naramdaman ang lamig ng pilak sa kanyang mga daliri. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi. Ngunit nang bahagyang tumalikod si Sofia upang ayusin ang mga kurtina, mabilis at maingat niyang ibinuhos ang likido sa paso ng isang malaking halaman sa tabi ng kanyang upuan. Pagkatapos ay nagkunwari siyang lumunok at ibinaba ang tasa nang may mahinang tunog sa mesa. "Salamat, Sofia. Pakiramdam ko nga ay biglang bumigat ang aking mga talukap." Ang mahinang sabi ni Ricardo, habang pilit na ginagaya ang boses ng isang taong unti-unti nang nawawalan ng malay. Sumandal siya sa malambot na sopa at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal. Naramdaman niya ang presensya ni Sofia na lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamay nito sa kanyang noo. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya ngunit ngayon ay nagpapataas ng kanyang balahibo sa pandidiri. Nang masiguro ni Sofia na tulog na ang kanyang asawa, narinig ni Ricardo ang mahinang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ni Javier. Tulog na ba ang matanda? Ang tanong ni Javier. Ang boses nito ay puno ng kayabangan at kawalan ng galang. Himbing na himbing, Javier, sa dami ng inihalo ko sa tsaa niya. Kahit sumigaw ka pa sa tapat ng tenga niya, ay hindi siya magigising. Ang sagot ni Sofia nang may mahinang tawa. "Halika sa study room. Kailangan nating ayusin ang mga papeles. Bukas na bukas din, kailangang pirmahan niya ang paglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ko bago natin siya tuluyang iligpit." Ang bawat salita ng dalawa ay tila isang kulog sa pandinig ni Ricardo. Ang puot na nararamdaman niya ay tila isang apoy na gustong sumabog, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Nang makumpirma niyang nasa loob na sila ng study room at seryoso sa kanilang usapan, dahan-dahang tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang anino habang tinatahak niya ang daan patungo sa kusina. Doon sa gitna ng madilim at malamig na sulok ng kusina, natagpuan niya si Riquita. Ang bagong katulong na tauhan ni Sofia, si Elena, ay nakatayo sa harap ng bata habang hawak ang isang pinggan ng kanin na may amoy ng pagkabulok. "Kainin mo ito, batang baliw. Huwag kang mag-inarte dahil wala na ang tagapagtanggol mong si Rosa." Ang bulyaw ni Elena sa mahinang boses, sabay tulak ng kutsara sa bibig ni Riquita. Napahawak si Ricardo sa gilid ng dingding nang makitang pilit na lumulunok si Riquita habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang maruming pisngi. Ang bata ay hindi lumalaban. Tila tinanggap na ang kanyang kapalaran sa kamay ng mga malulupit. Ngunit nang maramdaman ni Riquita ang presensya ng kanyang ama, bahagya itong tumingala. Sa gitna ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang maliit na kamay ni Riquita ay dahan-dahang umabot at humawak sa daliri ni Ricardo. Ang init ng kamay ng bata ay tila isang kuryente na nagpatibay sa determinasyon ni Ricardo. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso na kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang magpatuloy ang impyernong ito. Bago bumalik sa sopa upang magkunwaring tulog, may napansin si Ricardo na isang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Javier sa may pasilyo. Dinampot niya ito at binuklat sa ilalim ng maliit na ilaw. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Iyon ay isang flyer para sa Bahay ng Kapayapaan, isang mental institution na matatagpuan sa isang liblib na bundok sa labas ng lungsod.
Sa likod ng papel ay may sulat kamay ni Sofia. Schedule of transfer. Friday, 2:00 ng madaling araw. No visitors allowed. Ang Biyernes ay 2 araw na lang mula ngayon. Ang planong itapon ng kanyang anak sa isang lugar na walang sino mang makakakita ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi ka ba talaga tatahimik? Isang pitik ko lang sa mga sugat mo. Tiyak na lulubog ang boses mo sa ilalim ng lupa. Huwag kang umasa na ililigtas ka pa ng tatay mo dahil siya mismo ay bilang na ang mga araw sa pamamahay na ito. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa katahimikan ng gabi. Bawat kataga ay punong-puno ng pagkamuhi na sadyang inilalaan para sa isang batang walang kalaban-laban. Sa labas ng pintuan, nakatayo si Ricardo. Ang kanyang katawan ay nananatiling estatwa sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na unti-unting dinudurog ng isang mabigat na maso. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay nagpapatunay na ang babaeng pinakasalan niya ay isang halimaw na nagsuot lamang ng balat ng tupa. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas, dahan-dahang lumabas si Ricardo patungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga mata ng mga security guard ni Javier. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ay naghihintay ang isang anino. Si Nanay Rosa, basang-basa ng ulan at nanginginig sa ginaw, ay may hawak na isang lumang plastic bag. "Senyorito, ito na po ang gaubong ni Riquita, si Lulu." Ang pabulong na sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng mga patak ng ulan sa mga dahon. Nilagyan ko na po ng maliit na recorder sa loob. Maingat po ang pagkakatahi ko rito. Hindi ito mapapansin basta-basta. Tinanggap ni Ricardo ang manika. Ang balahibo nito ay malambot, ngunit tila may dala itong bigat na higit pa sa bulak at baterya. Ito ang magiging mata at tenga niya sa loob ng impyernong binuo ni Sofia. Pagbalik sa loob ng mansyon, habang abala si Sofia sa pakikipag-usap kay Javier sa kabilang silid, maingat na pumasok si Ricardo sa kwarto ng kanyang anak. Natagpuan niya si Riquita na natutulog ng pabaluktot sa isang manipis na banig sa sahig, malayo sa kanyang malambot na kama. Ang bata ay may yakap-yakap na isang lumang basahan. Tila iyon na lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting init. Dahan-dahang pinalitan ni Ricardo ang basahan ng manikang Lulu. Sa sandaling madikit ang manika sa dibdib ng bata, bahagyang kumilos si Riquita at mas hinigpitan ang yakap dito. Naramdaman ni Ricardo ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang anak, na dati ay laging nakasuot ng magagandang damit at punong-puno ng sigla, ay mukha ng isang batang lansangan na pinabayaan ng mundo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang lahat ng gamit sa mansyong yon, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik para sa kaligtasan ng bata. Pagkalipas ng ilang oras, habang nasa loob ng kanyang study room, binuksan ni Ricardo ang receiver ng recorder. Ang unang narinig niya ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Riquita. Pagkatapos ay ang boses ni Sofia na punong-puno ng panunuya. "Gising na, munting prinsesa. Alam mo ba, bukas ay dadalhin ka na namin sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa iyong pag-iyak. Doon, magiging malaya na kami ng papa mo dahil hindi ka na niya kailanman makikita." Narinig ni Ricardo ang mahinang hikbi ni Riquita at pagkatapos ay ang isang tunog ng pagdampi ng palad sa balat. Isang sampal na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Ricardo. Ngunit ang mas nakadurog sa kanyang kaluluwa ay ang huling narinig niya nang umalis na si Sofia at naiwang mag-isa ang bata. Ang boses ni Riquita, paos at mahina, ay bumulong sa manika. "Lulu, sabihin mo kay Papa, love ko siya kahit galit siya sa akin. Sabihin mo sa kanya, promise po, magpapakabait na ako para hindi na siya mag-work ng malayo."
Napayuko si Ricardo sa kanyang mesa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga dokumentong hawak niya. Ang bata ay naniniwalang siya ang may kasalanan, na ang pag-alis ng kanyang ama ay parusa para sa kanya. Ang inosenteng pagmamahal na ito ang pinakamabigat na parusang natanggap ni Ricardo sa kanyang buong buhay. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya sa recorder ang mabilis na yabag ng mga paa. Bumalik si Sofia sa kwarto ni Riquita. "Ano itong hawak mo? Saan galing ang manikang ito?" Ang bulyaw ni Sofia. Mula sa butas ng pinto, nakita ni Ricardo si Sofia na habang hawak ang manikang lulu sa isang kamay. Pinagmasdan ni Sofia ang mga tahi sa likod ng manika nang may pagdududa. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa bahagi kung saan nakatago ang maliit na recorder. Isang hibla ng sinulid ang bahagyang nakalawit, tila isang mitya na handang sumabog. Tumingin si Sofia sa paligid ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anino ni Ricardo sa bawat sulok ng dilim. Ang kanyang kamay ay nagsimulang pisilin ng bulak sa loob ng manika. At ang matigas na bahagi ng recorder ay unti-unti nang nararamdaman ng kanyang mga daliri. Hindi mo na kailangang magpanggap, Ricardo. Alam nating dalawa na wala ka ng kontrol sa kumpanyang ito at mas lalong wala ka ng kontrol sa sarili mong pamilya. Tapos na ang panahon mo bilang hari ng mga Orozco. Ang mga salitang yon ni Javier ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Ricardo. Nakatayo siya sa tapat ng kanyang sariling mesa sa opisina. Ngunit sa halip na siya ang nakaupo sa malambot na selyang katad, doon ay nakasandal si Javier ng may labis na kumpas ng kayabangan. Ang bawat kilos ni Javier, ang paglalaro nito sa isang mamahaling pluma, ang pag-ikot ng silya, ay tila isang pag-iinsulto sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Ricardo para itayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Sa gilid ng mesa, nakita ni Ricardo ang isang lumang kwadro. Iyon ay ang litrato nilang dalawa ni Javier noong nagsisimula pa lamang sila sa negosyo. Dalawang magkaibigan na walang pera sa bulsa, kundi puno ng pangarap. Inalala ni Ricardo kung paano niya tinulungan si Javier nang malubog ito sa utang, kung paano niya ito itinuring na tunay na kapatid na higit pa sa dugo. Ngunit ngayon, ang kislap sa mga mata ni Javier ay hindi na pasasalamat, kundi isang madilim na inggit na matagal na palang nag-aapoy sa ilalim ng kanilang pagkakaibigan. "Bakit, Javier? Bakit kailangan mong gawin ito sa amin ni Riquita?" Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses, ay mahinahon ngunit may kaibuturang sakit na tila bumibiyak sa kanyang lalamunan. "Lahat ng meron ka, lahat ng posisyon mo, ako ang nagbigay sa'yo. Akala ko ba, kapatid kita?" Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Javier. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng panunuya. "Kapatid? Ricardo, sawang-sawa na akong maging anino mo. Habang ikaw ay laging bida sa bawat news headline, ako ang gumagawa ng lahat ng maruming trabaho sa likod. Habang ikaw ay may magandang asawa at malaking mansyon, ako ang laging nakatingin lang sa malayo." Tumayo si Javier at lumapit kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng poot. "Si Sofia! Hindi mo ba alam? Matagal na kaming may ugnayan. Bago mo pa siya pinakasalan. Pinlano namin ang lahat. Ang pagpapakasal niya sa'yo, ang dahan-dahang pag-ubos sa yaman mo, at ang pagpapatalsik sa anak mong pasakit sa buhay. Sa Biyernes, kapag naipasok na si Riquita sa institusyon, ako na ang tatayong CEO, at si Sofia, siya ang reyna na matagal ko nang pinangarap." Kinuha ni Javier ang isang tumpok ng mga dokumento at inihagis ito sa harap ni Ricardo. Ang tunog ng mga papel na bumagsak sa mesa ay tila huling hatol ng kamatayan. "Basahin mo yan. Iyan ang mga ebidensya na nagpapatunay na ninakawan mo ang sarili mong kumpanya para sa mga ilegal na transaksyon. Pinirmahan mo ang mga yan nang hindi binabasa dahil sa sobrang tiwala mo sa akin. Ngayon, ikaw ang lalabas na kriminal at ako ang tagapagligtas ng Orozco Group." Dahan-dahang kinuha ni Ricardo
ang lumang litrato nilang dalawa. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mukha ng batang Javier sa larawan, isang alaala ng panahong wala pa silang mga lihim. Sa isang biglang galaw, hinawakan ni Ricardo ang magkabilang gilid ng frame at pinunit ang litrato sa gitna. Ang tunog ng napupunit na karton ay tila pagbasag sa huling hibla ng kanyang utang na loob at tiwala. Inihulog niya ang mga piraso sa basurahan sa paanan ni Javier nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Maari mong makuha ang pera at ang posisyon ko, Javier, ang pabulong na sabi ni Ricardo. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Ngunit hinding-hindi mo makukuha ang dangal ko at hinding-hindi mo mahahawakan ang anak ko. Ngingisi pa sana si Javier nang biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang mensahe ang dumating. Nanginginig ang kamay ni Ricardo nang buksan niya ang litratong ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Sa screen, nakita niya si Riquita na nasa loob ng isang madilim at masikip na sasakyan. Ang bata ay nakatali ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding takot habang pinaliligiran siya ng tatlong lalaking hindi pamilyar ang mga mukha. Sa likod ng sasakyan, makikita ang pamilyar na gate ng mansyon na unti-unti nang lumalayo. Hinahanap mo ba ang anak mo, Ricardo? Ang tanong ni Javier nang may malademonyong nangiti habang tinitingnan ang reaksyon ng kaibigan. Masyado kang naging abala sa pakikipag-usap sa akin kaya hindi mo napansin na una na ang sundo ni Riquita. At ang biyaheng ito, walang balikang tiket. Napatulala si Ricardo sa screen ng kanyang phone. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng desperasyon. Saan nila dadalhin ang kanyang anak sa gitna ng kadiliman ng gabi? Ibibigay ko na ang lahat, Sofia. Ang kumpanya, ang mga lupain, pati ang mansyong ito. Wala na akong pakialam sa yaman, ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Huwag niyo siyang saktan, parang awa niyo na. Ang boses ni Ricardo ay basag, tila isang tuyong dahon na dinudurog ng hangin. Nakaluhod siya sa harap ni Sofia sa gitna ng kanilang marangyang sala. Ang kanyang noo ay halos humahalik na sa malamig na sahig. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Sofia ang makapangyarihang si Don Ricardo Orozco na ganito kadesperado, ganito kahina. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo ay tila pagpunit sa kanyang sariling dangal. Ngunit para sa kanya, ang dangal ay walang silbi kung ang kanyang puso, si Riquita, ay nasa panganib. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang baba ni Ricardo gamit ang kanyang mga daliri na may suot na mamahaling singsing. Ayan, diyan ka bagay, Ricardo, sa paanan ko. Masyado kang naging kampante sa itaas, kaya hindi mo napansin na unti-unti na palang kinakain ng anay ang iyong trono. Tumayo si Ricardo nang may matinding pagtitimpi. Magkakaroon tayo ng isang huling selebrasyon, Sofia, isang anniversary gala, bago nating i-anunsyo ang aking pagreretiro at ang paglipat ng kapangyarihan sa inyo ni Javier. Isang gabi ng karangyaan para hindi maghinala ang mga investors. Iyon ang huling hiling ko, kapalit ng kaligtasan ni Riquita. Pumayag si Sofia dahil sa matinding katuwaan at kasakiman sa atensyon ng alta sosyedad. Ngunit sa likod ng pagpayag na ito, lihim na kumilos si Ricardo. Gamit ang isang lumang telepono na itinago niya sa ilalim ng kanyang study table, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at ang mga otoridad na matagal na niyang sinuplayan ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na gawain ni Javier. Ang bawat sandali ay tila isang karera laban sa oras. Nang gabi ring iyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hinarap ni Ricardo ang super ng mansyon, si Mang Carding. Ang matanda ay tila hindi mapakali. Pabalik-balik ang lakad sa tabi ng sasakyan habang hawak ang kanyang sombrero. Alam ni Ricardo
na si Carding ang inutusan nina Javier na magdala kay Riquita sa kung saan. Carding, alam kong may pamilya ka sa probinsya na pinag-aaral mo. Naalala mo ba nung operahan ng asawa mo at ako ang nagbayad ng lahat? Ang mahinahong tanong ni Ricardo habang ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa Chopper. Biglang napahagulhol si Mang Carding. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Patawad po, Senyorito Ricardo. Binantaan po ni na Javier ang buhay ng mga anak ko. Pinilit nila akong ihatid ang bata sa lumang bodega ng kemikal sa Valenzuela. Sir, parang awa niyo na. Iligtas niyo po si Riquita. Hindi na po siya kumikibo nang iwan ko siya roon. Ang balitang yon ay tila isang balaraw na bumaon sa dibdib ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa sasakyan at pinaharurot ito patungo sa sinabing lugar. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang pighati. Habang nagmamaneho sa gitna ng kadiliman, inaalala niya ang bawat tawa ni Riquita noong sanggol pa ito, ang bawat yakap na tila nakakalimutan na ng bata dahil sa takot. Nakarating si Ricardo sa isang liblib na lugar kung saan matatagpuan ang mga abandonadong pabrika. Ang amoy ng kalawang at luma ay humahalo sa amoy ng mga kemikal na nanunuot sa ilong. Sa dulo ng madilim na pasilyo ng bodega, may isang maliit na ilaw na nagmumula sa isang siwang. Dahan-dahang pumasok si Ricardo, ang kanyang mga hakbang ay kasing ingat ng isang anino. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakita niya ang isang maliit na figura. Si Riquita ay nakaupo sa isang matigas na kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng makapal na lubid sa likuran. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay maputlang-maputla. Ngunit ang mas nakakapanghina para kay Ricardo ay ang mga drum sa paligid ng bata. Mga drum na may markang bawal lapitan dahil sa nakalalasong usok nito. Ang bata ay nakapikit. Ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban. Riquita. Ang pabulong na hiyaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Nang imulat ng bata ang kanyang mga mata, hindi takot ang nakita ni Ricardo, kundi isang malalim na lungkot. Ngunit bago pa man makalapit ang ama, isang pamilyar na tunog ng pagkasa ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Mula sa madilim na sulok, lumabas si Javier. Hawak ang isang armas na nakatutok sa ulo ni Ricardo. Masyado kang mabilis, Ricardo. Hindi mo ba alam na ang mga bayani sa pelikula ay laging namamatay sa huli? Ang nakangising sabi ni Javier, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang lumalapit sa gatlyo. Ang pagmamahal mo sa batang iyan ang siyang papatay sa iyo, Ricardo. Sa halip na tamasahin ang yaman na pinaghirapan mo, mas pinili mong magmakaawa sa paanan ko para sa isang basurang wala namang pakinabang. Ang boses ni Javier ay puno ng panunuya. Bawat salita ay tila isang lason na humahalo sa amoy ng mga kemikal sa loob ng bodega. Nakatutok ang dulo ng baril sa noo ni Ricardo, habang ang huli ay nananatiling nakaluhod sa maduming semento. Ang lamig ng bakal ay hindi kasing lamig ng takot na nararamdaman ni Ricardo para sa kanyang anak. Sa likod ni Javier, nakita niya si Riquita na pilit na dumidilat. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ama. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sumasakal kay Ricardo. Isang bilyonaryong kayang bilhin ang kalahati ng lungsod. Ngunit ngayon ay hindi man lang mabitawan ng tali na sumasakal sa kanyang anak nang hindi nanganganib ang kanilang mga buhay. Naramdaman ni Ricardo ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Napatingin siya sa mga kamay ni Riquita na mahigpit na nakagapos. Sa ilalim ng mahinang ilaw, kapansin-pansin ang pamumula sa balat ng bata dahil sa matapang na kemikal na dumikit dito. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay mabigat, parang isang tahimik na panalangin
na sana ay siya na lamang ang magdusa at huwag ang inosenteng bata. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at bawat tibok ng kanyang puso ay parang paalala na maaaring ito na ang huling sandali na makikita niya ang kanyang anak. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa nanginginig na tinig. Sige Javier, kung may gusto kang gawin, sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Pero pakawalan mo si Riquita. Mahina, ngunit desperadong pakiusap ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang boses habang pinipilit manatiling matatag. Kunin mo na ang mga kumpanya, pati na ang lahat ng pera. Basta huwag mong idamay ang anak ko. Napangiti si Javier, isang malamig na tawang walang init. Masyado kang madrama, Ricardo. Sabi niya nang may pangungutya. Pero sa palagay mo ba, ay basta ko kayong palalayain matapos ang lahat ng ito? Lumapit siya ng kaunti, tila tiyak sa kanyang plano. Kapag natagpuan kayo rito, sasabihin ni Sofia sa lahat na hindi mo na kinaya ang bigat ng problema. Iisipin ng mga tao na nawalan ka ng pag-asa at nadamay ang anak mo sa trahedyang yon. Bago pa man maikalabit ni Javier ang gatilyo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo sa labas ng bodega ang umalingaw-ngaw. Biglang bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Nanay Rosa. Kasama niya ang mga trooper at ilang mga katulong na matagal nang pinagmamalupitan ni na Sofia. Wala silang dalang armas, kundi ang kanilang presensya at ang katotohanang hindi na sila takot. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sinunggaban ni Ricardo ang pagkakataon. Hinablot niya si Riquita at mabilis na kinalas ang mga tali nito bago tumakbo palabas patungo sa naghihintay na sasakyan sa ilalim ng ulan. Sa loob ng ospital, ang puting paligid ay tila nagpapatindi sa dilim na pinagdaanan ng mag-ama. Nakaupo si Ricardo sa tabi ng kama ni Riquita, habang ang bata ay nakakabit sa mga makinaryang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang doktor ay pumasok at ang balita ay tila isang dagok sa mukha ni Ricardo. Ang mga kemikal na nalanghap ng bata ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang mga baga at ang mga sugat sa kanyang kamay ay mangangailangan ng mahabang panahon upang gumaling. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol ng pagkakasala para kay Ricardo. Ngunit ang katahimikan ng ospital ay nabasag nang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Nakasuot siya ng isang itim na bestido. Ang kanyang mga mata ay mapula na tila galing sa pag-iyak. Ngunit alam ni Ricardo na iyon ay pawang pagpapanggap lamang. Sa likod niya ay 2 pulis na may dalang mga posas. Ayan siya! Ayan ang asawa ko na kumuha sa anak ko at dinala sa bodega para saktan. Ang sigaw ni Sofia habang itinuturo si Ricardo ng may panginginig. Officer, iligtas niyo po kami. Kanina pa po siya nagwawala at sinasabing papatayin niya kaming lahat. Napatayo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkamangha sa tindi ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit sa kanya, habang si Sofia ay yumakap sa isa sa kanila habang humihikbi ng malakas. Ang bawat hakbang ng mga otoridad patungo kay Ricardo ay tila pagpapatunay na ang katotohanan ay madaling baluktutin ng mga taong may maitim na budhi. Tumingin si Ricardo kay Riquita na mahimbing na natutulog, hindi alam ang bagong panganib na kinakaharap ng kanyang ama. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung siya mismo ay itatapon sa likod ng mga rehas dahil sa isang kasalanang hindi niya kailanman magagawa? Isuot mo ang iyong pinakamagandang ngiti, Sofia, dahil ito na ang huling gabi na sisikatan ka ng araw sa mundong binuo mo mula sa kasinungalingan. Ang bulong na yon ni Ricardo sa kanyang sarili ay tila isang sumpa habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng suot na tuksido. Sa labas ng silid, umaalingaw-ngaw ang malamyos na tugtog ng mga biolin sa loob ng malaking ballroom ng Manila Hotel. Ang charity gala na ito
na binuo ni Sofia bilang isang pagpapakitang tao ng kanilang pagkakaisa ay puno ng mga nagniningning na kristal at mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ngunit para kay Ricardo, ang bawat dekorasyon sa paligid ay tila mga bulaklak sa isang libingan. Maganda sa labas, ngunit may nabubulok na katotohanan sa loob. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sofia sa kanyang makinang na puting bestido, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng lungkot. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang simula ni Sofia, ang boses niya ay nanginginig sa kunwaring pighati. Ang aking asawa, si Ricardo, ay kasalukuyang dumadaan sa isang matinding krisis sa kaisipan. At ang aming anak, na si Riquita, sadyang malupit ang tadhana sa kanya. Ngunit narito kami ni Javier upang protektahan ang legasiya ng mga Orozco. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa mga panauhin. Nakita ni Ricardo si Javier sa gilid ng entablado. May hawak na baso ng mamahaling alak at nakangisi ng may labis na tagumpay. Sa mga sandaling iyon, ang puot sa dibdib ni Ricardo ay tila isang bulkang handa ng sumabog, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalamigan. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala na nagpatahimik sa lahat. Ricardo, mahal ko, bakit ka nandito? Dapat ay nagpapahinga ka. Ang mabilis na sabi ni Sofia. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla habang sinusubukang harangan ang kanyang asawa. Hindi siya pinansin ni Ricardo. Kinuha niya ang mikropono at tumingin ng diretso sa mga mata ng mga tao. Nais kong ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng pag-ibig at sakripisyo sa loob ng aking tahanan. Ang malamig na panimula ni Ricardo. Sa isang senyas niya sa tech booth, ang malaking screen sa likuran ay biglang nagbago. Imbes na mga litrato ng kanilang pamilya, isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ang malambing na boses na narinig nila kanina, kundi isang boses na puno ng lason at bagsik. Isang basura lang ang anak mo, Ricardo. Kit anong gawin mong pag-iyak, walang makakarinig sa'yo. Tikman mo ang hapdi ng kemikal na ito dahil iyan ang nararapat sa isang batang tulad mo. Sinundan ito ng tunog ng isang malakas na sampal at ang hiyaw ng isang bata na pilit na pinipigilan ang kanyang boses. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang mga kubyertos na hawak ng mga panauhin ay dahan-dahang ibinaba. Ang mga mukha ni na Sofia at Javier ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pa doon tumigil si Ricardo. Ipinakita sa screen ang mga larawan ng bodega kung saan natagpuan si Riquita, kasama ang mga opisyal na medikal na ulat na nagpapatunay ng sistematikong pang-aabuso gamit ang mga nakalalasong kemikal. Ang babaeng ito, ang turo ni Ricardo kay Sofia, ang kanyang daliri, ay nanginginig sa matinding galit, at ang lalaking itinuring kong kapatid ay nagtulungan upang patayin ang aking anak ng dahan-dahan para lamang sa pera. Ngayong gabi, tinatapos ko na ang palabas ninyo. Pumasok ang mga otoridad sa ballroom, hindi upang arestuhin si Ricardo, kundi upang posasan sina Sofia at Javier sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala. Ang kahihiyan o hiyana na dama ng dalawa ay tila isang lason na mas masakit pa sa anumang kemikal. Habang kinakaladkad si Sofia palabas, ang kanyang puting bestido ay tila naging isang maruming basahan sa paningin ng lahat. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang mailabas sa pinto, lumingon si Sofia kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang uri ng desperasyon at poot. Hindi mo alam ang lahat, Ricardo. Akala mo ba ay ako lang ang may kasalanan dito? Ang sigaw ni Sofia, ang boses niya ay pumapaos sa gitna ng kaguluhan. May mas malalim pang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Kung alam mo lang kung anong itinatago ng iyong yumaong asawa, hinding-hindi mo matitingnan ang batang yan nang walang pandidiri.
Ang sigaw na yon ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan. Napako si Ricardo sa kanyang kinatatayuan, hawak ang manikang lulu sa kanyang kamay. Ano ang ibig sabihin ni Sofia? May lihim pa bang nakabaon sa nakaraan na hindi pa niya natutuklasan? Walang halaga ang iyong pagsisisi, Sofia. Ang bawat luhang inilalabas mo ngayon ay hindi para sa sakit na idinulot mo sa aking anak, kundi para sa yaman at kapangyarihang nawala sa iyo. Ang tinig ni Ricardo ay kasing lamig ng semento sa loob ng silid ng dalaw sa kulungan. Nakaupo siya sa harap ng isang makapal na salamin, pinagmamasdan ng babaeng dati niyang pinangakuan ng katapatan. Si Sofia ay wala na ang kinang. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng bakas ng tuyong luha. At ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, narinig ni Ricardo ang malakas na pagtatalo, ang boses ni Javier na isinisisi ang lahat kay Sofia habang ang huli ay sumisigaw ng mga mura sa kanyang dating kasabwat. Ang kataksilang binuo nila sa ibabaw ng kasakiman ay gumuho rin dahil sa parehong dahilan. Dinalaw ni Ricardo si Sofia hindi para makipag-ayos, kundi para tapusin ang lason na iniwan nito sa huling gabi ng piging. Inilabas niya ang isang lumang talaarawan na nakuha niya mula sa isang lihim na vault ng kanyang yumaong asawa. Nagsinungaling ka, Sofia, ang mahinahong sabi ni Ricardo habang inililipat ang mga pahina. Sino sa? Sinubukan mong sirain ang alaala ng aking yumaong asawa para lang saktan ako sa huling pagkakataon. Pero ang mga sulat na ito ang nagpapatunay kung gaano niya kamahal si Riquita bago siya pumanaw. Ang iyong mga salita ay wala nang bisa sa akin. Hindi sumagot si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng puot, ngunit ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Iniwan siya ni Ricardo na mag-isa sa dilim ng rehas, ang tunog ng pagtama ng bakal sa pagsasara ng pinto ay tila huling tuldok sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Paglabas ni Ricardo, huminga siya ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ipinagbili ni Ricardo ang mansyong Orozco. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila may bakas pa ng amoy ng chemical at ang mga anino ng pananakit. Sa bawat gamit na inilalabas mula sa mansyon, tila may nababawas na bigat sa dibdib ni Ricardo. Kasama si Nanay Rosa, na ngayon ay itinuturing na niyang tunay na bahagi ng pamilya. Lumipat sila sa isang maliit na rest house sa probinsya, malayo sa ingay at polusyon ng lungsod. Ang bagong tahanan ay napalilibutan ng mga puno ng niyog at malawak na taniman ng mga bulaklak, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon. Isang hapon, nakatayo si Ricardo sa veranda habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Si Riquita ay nakasuot ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay malayang hinahangin. Ang mga sugat sa kanyang mga kamay ay unti-unti nang nagiging peklat, mga tuyong balat na nagsisilbing tanda ng kanyang katatagan. Ang bata ay may hawak na maliit na timba ng tubig. Dahan-dahang dinidiligan ang mga halaman sa hardin. Wala nang takot sa bawat kilos niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng dilim, ay tila unti-unti nang nagniningning sa tuwing tinitingnan ang mga bumubukas na talulot ng mga bulaklak. Nanay Rosa, ang tawag ni Ricardo sa matanda na kasalukuyang nagtitiklop ng mga damit sa tabi niya. Tingnan mo siya, parang isang himala na nakikita ko siyang gumagalaw nang walang panginginig. Ngumiti si Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang pag-ibig ng isang ama, ang pinakamabisang gamot, senyorito. Ang katahimikan ni Riquita ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Lumapit si Ricardo sa kanyang anak. Riquita, gusto mo bang tulungan kita? Lumingon ang bata.
Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi umurong si Rikita. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Isang maliit at mahiyain na ngiti na nagpabilis sa tibok ng puso ni Ricardo. Inabot ng bata ang kanyang maliit at magaspang na kamay at hinawakan ang daliri ng kanyang ama. Ang init ng balat ni Rikita ay tila isang pangako ng bagong simula. Bago matapos ang araw, tumunog ang telepono ni Ricardo. Ito ay ang doktor ni Rikita mula sa Maynila. Ang boses nito ay puno ng kasabikan. Don Ricardo, nakuha ko na ang huling resulta ng pagsusuri sa lalamunan at baga ni Rikita. May magandang balita ako tungkol sa posibilidad ng pagbabalik ng kanyang tinig. Maaring hindi ito magtatagal, ay makakarinig na tayo ng higit pa sa bulong. Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na pag-asa. Tumingin siya sa kanyang anak, na kasalukuyang nakatingin sa papalubog na araw. Kailan kaya niya muling maririnig ang boses na kay tagal na niyang hinahanap-hanap? Ang dapit hapon sa baybayin ng Batangas ay tila isang pintura ng ginto at kahel, kung saan ang langit ay dahan-dahang humahalik sa asul na dagat. Nakaupo si Ricardo sa pinong buhangin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Sa abot tanaw, kung saan ang araw ay unti-unti nang nagpapaalam. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at lamig ng parating na gabi. Isang kapayapaang kay tagal niyang hindi naramdaman sa maingay at magulong mundo ng negosyo sa Maynila. Sa kanyang tabi, ang manikang Lulu ay nakasandal sa isang pirasong kahoy, tila nagmamasid din sa kagandahan ng kalikasan. Naramdaman ni Ricardo ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang timpla ng pangungulila at matinding pagsisisi. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na laket mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang unang asawa, ang ina ni Rikita. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mukha ng babaeng tanging nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Patawad, mahal ko. Ang pabulong na hiyaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay halos malunod sa banayad na hampas ng mga alon sa pampang. Hinayaan kong mapabayaan ang ating anak. Nabulag ako ng kinang ng pera at maling tiwala sa mga taong akala ko ay tapat sa akin. Kung nasaan ka man, sana ay gabayan mo ako sa pagtuturo kay Rikita na muling magtiwala sa mundo. Isang mahinang kaluskos ng buhangin ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon si Ricardo at nakita ang kanyang anak na dahan-dahang lumalapit. Si Rikita ay may hawak na isang pirasong papel, isang guhit na kulay pula at asul. Hindi na siya nagtatago sa anino. Ang kanyang mga hakbang ay may kasiguruhan na at ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa lupa. Tumabi ang bata sa kanyang ama at iniabot ang papel. Sa guhit, nakita ni Ricardo ang 4 na figura sa tapat ng isang maliit na bahay. Isang matangkad na lalaki, isang maliit na batang babae, isang matandang babae na may puting buhok na si Nanay Rosa. At sa itaas nila ay isang anghel na may malaking ngiti. Ang bawat guhit ay puno ng kulay. Isang malinaw na mensahe na ang mundo ng bata ay hindi na lamang kulay abo at madilim. Naramdaman ni Ricardo ang init ng maliit na kamay ni Rikita na pumatong sa kanyang palad. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak. Tila ba ayaw na niya itong pakawalan kailanman. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang bawat hininga niya ay may kasamang matinding kagalakan na mas masakit pa sa anumang pighati. Maganda ang drawing mo, anak, ang sabi ni Ricardo habang pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Sobra mong galing. Bahagyang kumilos ang mga labi ni Rikita. Ang kanyang lalamunan ay tila may gustong ilabas na tunog, isang puwersa na matagal nang nakakulong sa ilalim ng takot at trauma. Napansin ni Ricardo ang panginginig ng mga balikat ng bata. Tumingala si Rikita, ang kanyang mga mata
ay diretsong nakatingin sa mga mata ng kanyang ama, tila naghahanap ng lakas mula sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Ang katahimikan sa paligid ay tila lalong tumindi. Maging ang huni ng mga ibon sa malayo ay tila tumigil upang makinig. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Ricardo na tila isang tambol na mabilis ang pagpintig. Pagkatapos, isang garalgal na tunog ang lumabas mula sa bibig ni Riquita. Isang tunog na hindi nanggaling sa lalamunan, kundi mula sa puso. Pa! Ang unang bulong ng bata. Ang boses niya ay kasing hina ng isang bagong silang na ibon. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lakit na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa buhangin nang hindi niya napapansin. Muling sumubok ang bata. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding pagsisikap. Ang mga luha ay nagsisimulang lumandas sa kanyang mga pisngi. Papa, mahal, kita. Ang mga salitang yon ay tila isang pagsabog ng liwanag sa gitna ng kadiliman ni Ricardo. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mabilis niyang niyakap ang anak. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ang bawat mahal kita, mula kay Riquita, ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng sugat sa kaluluwa ng kanyang ama. Sa gitna ng dapit hapon, ang mag-ama ay nanatiling magkayakap. Ang kanilang mga luha ay humahalo sa alat ng dagat. Isang pagbabautismo ng bagong buhay. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Ang paulit-ulit na bulong ni Ricardo habang hinahalikan ng noo ni Riquita. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang tunog ng paparating na sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng kalsadang patungo sa kanilang rest house. Isang itim na kotse ang huminto at mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki at isang babae na nakasuot ng formal na damit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at tila may dalang balita na hindi inaasahan ni Ricardo. Sila ang pamilya ng kanyang yumaong asawa, ang mga taong matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa galit at hindi pagkakaunawaan noong nakaraan. Tumayo si Ricardo. Hawak pa rin ang kamay ni Riquita. Ano ang pakay ng mga taong ito sa kanilang tahimik na paraiso? At handa na ba silang buksan ang huling lihim na itinatago ng nakaraan? Ang 5 taon ay lumipas na, tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga bakas ng pait at takot patungo sa malalim na dagat ng limot. Sa kalsadang patungo sa foundation ni Lulu, isang gusaling kulay puti at napapalibutan ng mga makukulay na garden. Ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng init sa bawat sulok ng paligid. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang institusyon. Ito ay isang tahanan para sa mga batang tulad ni Riquita na nakaranas ng dilim sa kamay ng mga taong dapat sana ay nagprotekta sa kanila. Nakatayo si Ricardo sa harap ng opisina. Ang kanyang buhok ay bahagyang may mga puti na sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagod o puot. Sa tabi niya, si Nanay Rosa ay masiglang nag-aayos ng mga merienda para sa mga bata. Ang matanda ay tila mas lalong bumata dahil sa saya ng kanyang ginagawa. Ang dating galit at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ricardo at ng pamilya ng kanyang yumaong asawa ay tuluyan na ring naglaho. Noong hapong yon sa Batangas, ang paghingi ng tawad at ang pagtanggap sa katotohanan ang naging tulay upang muling mabuo ang kanilang pamilya. Nalaman ni Ricardo na maging ang mga biyenan niya ay biktima rin ng mga paninira ni Sofia. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nagbuklod sa kanila. Papa, handa na po ang lahat para sa programa. Ang masayang tawag ng isang dalagita mula sa dulo ng pasilyo. Lumingon si Ricardo at ang kanyang puso ay tila muling naging bata. Si Riquita, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay isang larawan ng kalusugan at kagalakan. Wala na ang mga peklat ng kemikal sa kanyang mga kamay.
Pinalitan na ito ng makinis na balat at ang kislap ng kanyang mga mata ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay tila isang himala na hinding-hindi pagsasawaan ni Ricardo na pakinggan. Si Sofia at Javier ay nananatili sa likod ng mga rehas kung saan ang tanging kasama nila ay ang kanilang sariling pagsisisi at ang inggit na unti-unting kumakain sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa mundong binuo ni Ricardo, wala nang puwang ang kanilang mga pangalan. Ang yaman na dati ay tanging layunin ni Ricardo sa buhay ay ginamit na niya ngayon upang magbigay ng pag-asa sa iba. Ang foundation ni Lulu ay naging simbolo ng kanyang pagbabayad puri, isang patunay na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataon para sa muling pagsilang. Isang hapon, dinalaw ng mag-ama ang puntod ng ina ni Riquita. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang paggaspas ng mga dahon ng puno ng narra. Inilapag ni Riquita ang isang sariwang buke ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Mami, masaya na po kami ni Papa," ang pabulong na sabi ni Riquita habang hinahawakan ng kamay ng kanyang ama. "Wala na po kaming takot. Pinoprotektahan po ako ni Papa at marami na rin po kaming natutulungang ibang mga bata." Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak. Ang kanyang noo ay idinikit sa buhok ni Riquita. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang iyon ay hindi nanggaling sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng nakaraan. Natutunan ni Ricardo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyong piso sa bangko, kundi sa bawat ngiti ng kanyang anak at sa bawat gabi na natutulog silang walang pangamba. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, kundi sa tapang na protektahan ang mga inosente. Sa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng kataksilan, ang pag-asa at pagpapatawad ang siyang magsisilbing parola patungo sa pampang ng kaligtasan. Habang naglalakad ang mag-ama palayo sa sementeryo, ang kanilang mga anino ay mahabang nakaguhit sa damuhan sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat hakbang nila ay may kasiguruhan, dala ang pangarap para sa isang bukas na puno ng liwanag. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit sa bawat luhang pumatak, may isang bagong halaman ng pag-asa ang tumubo. "Papa, mahal na mahal kita," ang huling narinig na bulong ni Riquita bago sila tuluyang sumakay sa sasakyan. "Mahal din kita, anak, higit pa sa lahat ng bagay sa mundo," ang sagot ni Ricardo nang may matamis na ngangiti. At doon, sa ilalim ng malawak na langit ng Batangas, ang kwento ng mga Orozco ay nagtapos, hindi sa paghihiganti, kundi sa wagas na pag-ibig na nagpabago sa kanilang mga buhay habang buhay.